Magandang gabi, mga tagapakinig. At muli, welcome sa Romansa Diaries. Kung kagabi ay nasaksihan natin ang unang apoy ng lihim na atraksyon sa pagitan ng isang guro at ng matandang janitor, ngayong gabi ay ipagpapatuloy natin ang kwento. Mas lalalim, mas titindi, at mas mag-iinit. Ngunit hindi mawawala ang paglalambing at pagnanasa. Part 2. Ang pagnanasang hindi na maitatago. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang gabing iyon sa eskwelahan. Si Ma'am Clarita, tila ba may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata tuwing papasok. Ang dati pagod na guro, ngayoy may ngiti na hindi maipaliwanag. At ang dahilan? Walang iba, kundi si Mang Fidel. Sa bawat pagdaan ng matanda, palihim silang nagtatagpo ng tingin. May mga ngiting sila lamang ang nakakaunawa. Walang salita, pero malinaw, may namamagitan na sa kanila. Isang hapon, matapos ang klase, naiwan muli si Ma'am Clarita sa faculty room. Pagod sa pagtuturo, napahiga siya sandali sa mahabang sofa, hawak ang ilang papel na hindi niya na natapos suriin. Tahimik na lumapit si Mang Fidel. Hindi na siya nagkunwari. Walang duster, walang walis, basta't dahan-dahang lumapit, iniabot ang isang basong tubig. "Ma'am, baka kailangan niyo ng pahinga." Napatitig si Clarita. Napansin niya ang mga mata ng matanda, puno ng pag-aalala, ngunit may halong paghanga. Kinuha niya ang baso, pero hindi agad uminom. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag iyon at siya'y napangiti. "Mang Fidel, ikaw lang yata ang nakapapansin sa akin ng ganito." Bahagyang kumunot ang noo ng matanda. "Bakit niyo naman nasabi, ma'am?" "Dahil sa lahat ng tao dito, ikaw lang ang nakakakita sa akin, hindi lang bilang guro, kundi bilang isang babae." At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa silid. Tahimik, mainit. Parang sila lang ang tao sa mundo. Umupo si Mang Fidel sa tabi ni Clarita. Hindi siya nagmadali. Tila iniingatan ang bawat kilos. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng guro. Malamig, nanginginig, ngunit hindi ito umalis. Si Clarita mismo ang lumapit. Inilapit ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Pumikit. Huminga ng malalim. "Kung mali man to, Mang Fidel, ayoko na ring itama." Hinaplos ng matanda ang buhok niya. Banayad, maingat, ngunit puno ng init at pagnanasa. Hindi nila kailangang magsalita. Ang mga haplos at titig pa lang, sapat na upang ipahayag ang matagal ng kinikimkim na damdamin. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti silang nalapit ng nalapit. Ang bawat haplos sa kamay, nauwi sa pagdampi ng pisngi. Ang bawat titig, nauwi sa banayad na halik. Hindi iyon marahas, hindi rin minadali. Bagkus, iyon ay mabagal, masuyo, at puno ng paggalang. Damdamin muna, bago laman. Pagnanasa na may halong pagmamahal. At doon, sa katahimikan ng faculty room, natagpuan ni Ma'am Clarita ang sarili na muling naging babae. Hindi lamang guro, hindi lamang ina ng kaalaman, kundi isang taong may pusong marunong ding magmahal at maghanap ng yakap. At si Mang Fidel, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, muling naramdaman niya na siya'y may halaga. Hindi bilang janitor, kundi bilang isang lalaking may kakayahang magbigay init at magbigay ligaya. Mga tagapakinig, dito na muna nagtatapos ang ikalawang bahagi ng ating mainit ngunit masuyong kwento. Sa pagitan ng guro at ng matandang janitor, tila wala nang makapipigil sa kanilang lihim na ugnayan. Ngunit hanggang saan nga ba aabot ang kanilang pagtatagpo? Ito ba'y matatapos lang sa init ng gabi? O mauuwi sa mas malalim na pagmamahalan? Yan ang ating aabangan sa susunod na gabi dito lamang sa Romansa Diaries. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapainit at magpapakilig
sa inyong mga gabi.